Ngayon, ano bang takot mo? Gutom? Walang trabaho? COVID? Pero bukas pa ang bukas. Panahon ng pumiling muli. Ang dapat piliin, walang bahid ng korupsyon. Ibibigay ng buong-buo ang dapat sa'yo. Dahil mahal ka. Ako si Leni Robredo at araw-araw, pinipili kita. Kung pahintulutan mo ako, Kung kayo, Madam Vice President ng pamahalaan na tapat, maasahan, malinis at walang isinisikreto, ano pong mga konkretong hakbang, aksyon ang gagawin po ninyo upang ito ay maisakatuparan at magkatotoo? Yung pinakauna, yung pag-appoint talaga ng mga mamamahala, mga pag-appoint ng public servants na walang record ng katiwalian. Kasi pinakamahalaga na yung head of office ay magiging example. Kailangan tayo magpasa ng mga batas na sinisiguro yung transparency, yung accountability. In fact, nung ako ay nasa Congress, yung pinakaunang panukalang batas na final ko, yung Full Disclosure Bill, na naglalayon sana na lahat na procurement, lahat na kontratang pinapasok ng pamahalaan ay made public, even without need of request. Pangalawa dito yung FOI, gusto sabihin pag may mga gusto kang malaman na mga information, ay pwede ka mag-request and pwede itong ibigay sa iyo. Pangatlo, yung accountability, marami tayong pwedeng gawin. Una, yung pagiging swift ng yung mga nagkakasala ay napipinalize natin at the soonest possible time. Kasi pag hindi natin napaparusahan yung mga nagkasala ay parang hindi siya deterrent sa corruption. Yung pangatlo nito, gumawa ng mechanism for people empowerment. Again, nung nasa Congress ako, isa sa mga panukalang batas na final ko, yung Empowerment Bill. Na ito yung mag-institutionalize na mechanism na yung ordinaryong mamamayan, yung stakeholders, ay meron silang say sa governance. Meaning to say, meron sistema nag-aalaw sa kanila to participate directly in governance. Ang paraan nito, magkaroon ng mga people's councils in all levels of government, LGUs, mga ahensya, etc. Yung pinaka-konsepto lang nito, pag ang tao pinapanood ka o yung pagtao kasama siya sa proseso, unang-una napipilitan yung public servant maging maayos. Pangalawa, pagkasama siya sa proseso, mas magiging understanding siya kung ano yung ways ng governance na kailangan niya maintindihan, nagiging cooperative siya dahil dito. Marami po dito, paminsan iba-ibang shade ng pink, pero tingnan nyo, marami din yung hindi pink. Ang kulay rosas na bukas ay para sa lahat. Sumusuporta man o hindi! Ano na kami, diehard fanatic kami ng BBM. Ang kliyente kasi, bakit? Kasi nga may nakita kami na hindi pa nakikita. Dito na ako sa panibag simula. Ang pangako ko po sa inyo, pag ako naging Pangulo, walang kulay-kulay na titingnan. Magiging Pangulo po ako ng lahat.